Okay. Ayan. Isa pa. Ayan, so dapat niyang pinapalakpakan yan. Again and again. Anong sabi mo, Coach Ed? So muli po tayo nagbabalik sapagkat kanina, nag-ere tayo, nag-live tayo, pero wala pong sound. Kaya sa lahat po ng makapanonood ngayong gabing ito at makapakinig, so please do some comments kung okay ba yung ating sound. At siyempre, magandang gabi po sa inyong lahat. At saan kayo naroon sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa US of A, Arab country, anywhere you are in the world, naway lagi pong sumaatin ng biyaya at pagpapala ng Panginoong Kristo. At dapat niyang pinapalakpakan yan. Ayan, so you are very much welcome po sa ating pong FB page, and it is all about, nandiyan po sa aking sublero, STGN. It's all about be a blessing, no? Spread the good news yan. STGN, spread the good news. Good news only, dyan lang po tayo sa mabuting balita. At syempre, shout out ulit kay Sister Lilia Climaco. So, belated happy birthday, Sister Lilia, dapat niyang pinapalakpakan. Yung palakpak na may kasamang sigaw. Eto na, ibigay mo na. And so for our episode for tonight, ito po ay patungkol sa tinatawag nating The Savior's Birth. So Sister Lilia, paki-comment, do some comment nga po kung okay na po yung ating sound. Kanina kasi walang nag-abiso, baka naiya sila, wala palang sound yung ating pong live videos sa FB. So lang po. Yan. Andiyan na rin si Randy Corpus at syempre si Sister Det Macabeo Mendoza. So, dapat niyang pinapalakpakan. I'll be sharing you again tonight, a Christmas song, and it is entitled, O Holy Night. Pero bago po yan, sabi po sa NIV, sa New International Version, for our episode for tonight, Savior's Birth, o kapanganakan ng tagapagligtas, sabi dito, sa Luke chapter 2, verse 11, sa NIV, sa New International Version, and it says like this, as I read, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. At sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos, ganito pong pagkasabi, sapagkat isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David ang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. So sa ating pagkapatuloy, all about our episode for tonight, Savior's Birth, ito po yung sinasabi, kung titignan natin sa wikang sariling atin, ang sanlibutan ay nababalot ng dilim, tahimik at naghihintay. At bigla, nang hindi inaasahan, nagtagpo ang langit at lupa. At sabi nga sa wikang Ingles, the world was dark, silent and waiting. Then without warning, heaven touched the earth. Not in a palace, not with a crown, but in a manger. The Savior was born. Kaya kung titignan natin, so to speak, nagtagpo ang langit at lupa. Hindi sa isang palasyo, kundi, ang sabi rito, hindi sa isang palasyo, hindi siya sinilang na may korona, kundi sa isang sabsaban. At dyan, sinilang ang tagapagligtas. And here is the short reflection, simple and yet powerful. Kaya titignan natin, sa ating simple na pagninilay, ito po yung simple at makapangyarihang pagninilay at pagmumuni-muni. Na dito po yung sinasabi, the birth of Jesus is God's greatest gift to humanity. He did not come as a king in a palace, but a baby in a manger, showing humility, love, and grace. Jesus was born not only to be with us, but to save us. His birth reminds us that the hope has come. Salvation is here, and God keeps His promises. So ang kapanganakan ni Jesus, ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa sanlibutan. Walang kaparis, walang katulad, walang higit dyan. Hindi siya dumating bilang hari, bilang naghahari-harian. Bilang hari sa isang palasyo, kundi bilang isang sanggol sa sabsabat. And that is what the Bible tells us so. Yan po yung truth of the fact. Sinilang sa isang sabsaban na nagpapakita ng kababaang loob, pag-ibig at biyaya. Sinilang si Jesus hindi lamang upang makasama tayo, kundi upang iligtas tayo.
Ang kanyang kapanganakan ay paalala na dumating na ang pag-asa. Narito ang kaligtasan at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. And I quote, sabi nga ng Hebrews 13, no? Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung titingnan natin according to the scriptures, di ba, yung bayang nag-aapuhak, no? Noong unang panahon ng kalalagayan, ang bayan ng Diyos ay walang kapag-asa, and yet, biglang dumating ang tagapagligtas. Ipinanganak ang Emmanuel. Ang ibig sabihin, pinanganak sa Jesus, ng kahulugan ng salitang yan ay Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa. Kaya shoutout din kay Brother Randy Corpus, kay Det Macabeo, no? Binanggit natin niya kanina. Yan. Kay Brother Julito, yan sa Lingay, from Lamp. Margie Lipitan, from Caloocan, dyan sa mga taga-Tumana, dapat yan pinapalakpakan yan. Para sa inyo pong lahat, pinapalakpak mo na kasamang sigaw. At yan, andyan din rin, nakasin, she is also watching, yes, Sister Lilibet Coritana, no? Shoutout din sa iyong biyanan, sa iyong pamilya, yan, no? Si Sister Pe, yan, Sister Lilibet from Malabon, dapat dyan pinapalakpakan yan, yung palakpak na may kasamang sigaw. And for those, many people who are here, so, nawa po ang Diyos pong patuloy na magpala sa atin. Yan. So, to sing the song, ito na po siya. Bagamat marami po akong original compositions, pero ito po yung related sa atin pong episode for tonight. Yan, Savior's Birth, kapanganakan ng tagapagligtas. At ako po yung mga ngaroling sa inyo ngayong gabing ito. Yes. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error fighting till He appeared and the snow felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Saan pa? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Amen. And long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the snow felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh, hear
The angel voice says, all night, divine, all night, when Christ was born, all night, divine, all night divine. Ayan. So dapat dyan pinapalakpakan niya. Ang pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak na may kasamang sigaw, bigay mo na. Aba, may humihirit, may humihirit. I like it, I love it, I want some more. Ayaw papigil, ayaw paawat. I like it, I love it, I want some So more. shoutout din po kay Sister Eden. Yan, Banhaman, Rigor, dapat dyan pinapalakpakan niya. Sa inyo pong lahat na nanonood at nakikinig ngayong gabing ito, so tayo po live for your information, FYI, sa atin pong FB page, and it is all about be a blessing, spread the good news. And para po sa inyong kaalaman, you can support me by sending stars. So magagawa niyo po yan kung meron kayong GCash application. So ano man po ang inyong maaaring suporta sa akin, so super thanks in advance. At Diyos po ang magpala sa atin. And including that, sa atin pong episode for tonight, night quote, sabi ko dito, Jesus was born in a manger so that He could born in our hearts. Si Jesus ay sinilang sa sabsaban upang siya rin ay manirahan sa ating mga puso. At first, noong unang panahon, kapanganakan ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng Inang Birhen, si Mother Mary, si Joseph. So at that time, wala silang masulingan, walang clinic, walang lying-in. Kaya nangyari, di ba? Ang Panginoon ay pininganak dun sa sabsaban dahil walang lugar. Pero hindi nyo po ba alam, no? Kung merong lugar na dapat paglagyan ng Panginoong Kristo, ay walang iba kundi ang ating puso. Sapagkat ang pinakadahilan, no, kung bakit ibinigay sa atin ang pinakadakilang kaloob ay walang iba kundi yung salitang LOVNE, which is love. Kaya na lamang kadakilang pag-ibig ng Diyos kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Let us always remember and forget not, without love, there will be no salvation. Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Dahil mayroong pagpapadama ng malaking pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nawang Diyos po ay laging manahan sa buhay ng bawat sa atin. Let us spread love. Let us spread the good news. Good news only. At ngayong gabing ito, mabuhay po tayong lahat. At ang Panginoon ay laging mabuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Pasko man o hindi, sapagkat tayong lahat, every day, no, from Monday to Saturday, diba, January to December, the whole year, tayo ay laging patuloy na umiibig. Sapagkat, and I quote 1 John 4:19, it is not that we love God, but He first loves us. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, siya na naging dahilan ng ating kaligtasan. So, God bless everyone, and thank you for watching. Please do like and share, at siyempre shoutout din kay Brother Ed Sasa. Yan. He is also watching, parang Ed. No? God bless you more and more. Sa inyo pong lahat, no? Naway ang pagkapala ng Diyos, ang himala ng Pasko, sabi nga ng ating punong lingkod si Brother Mike, ay dumating na. Ang kinin mo, claim it, receive it, and you shall have it. And everybody say, malakas at malaking, Amen and Amen. Dapat siyang pinapalakpakan. Ang palakpak na may kasamang pinakamalakas na malakas na sigaw at palakpak, here we go, ibigay mo na. Yan. So super thanks, everyone.